Ano ang strawman fallacy at bakit dapat mo itong iwasan bilang leader? Sinabi nung isang employee, Boss, baka kailangan nating i-review yung deadline. Marami pang dependencies na hindi complete. Ang sagot ng boss, so, ang gusto mo walang deadline. Ganon. Hindi naman yan yung sinabi niya. May nagtanong, bakit po ako kasama dito sa meeting na to? Anong papel ko dito? Ang sagot ng manager, ganon, ayaw mo umattend ng meeting. Hindi naman yun ang sinabi. Nagtatanong lang para alam niya kung ano ang expectation sa participation niya. May nagsuggest, maybe we should reconsider some parts of the new process. Tapos, ang sagot ng manager, so gusto mo bumalik tayo sa lumang sistema. Again, hindi rin yun ang sinabi niya. Yan ang strawman's fallacy. Nangyayari ito kapag binago o pinasimple o inexaggerate natin ang argument ng isang tao. Tapos yung distorted version ang sinagot natin. Delikado ito sa leadership conversations kasi eventually matututo ang mga tao na huwag nang mag-raise ng concern. Bakit? Kapag nagtanong sila, sasabihin mong resistant sila. Kapag nag-challenge sila ng idea, sasabihin mo negative sila. Kapag nagsabi sila na nahihirapan, sasabihin mo reklamador sila. Instead of responding immediately, make sure that you understand what the person is actually saying. You can even ask, tama ba yung understanding ko ng concern mo? Ito ba ang iyong concern? Then respond to the actual concern. Because if you want people to speak up, they need to know that when they speak, you will listen to what they are actually saying. Follow for more.